Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Bigyan mo po kami ng pangunawa sa talata na aming babasahin. At makita nito namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo. At bigyan mo rin po kami ng kaparehas na Espiritu upang makasunod kami sa iyong mga kalooban. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga karumihan. Bigyan mo po kami ng tuwid na Espiritu sa aming mga kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong teksto sa gabing ito ay nasa Matthew chapter 3, verse 16. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mula sa lumang tipan, ang lahat ng mga tao na tinawag ng Diyos para sa specific na gawain ay palagi niyang binibigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang mga propeta ay nagsalita at sumulat ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang mga hari ay nakapanguna sa kaharian ng Diyos sa lumang tipan dahil sa paghirang sa kanila, binubuhusan ng propeta ng langis ang mga pinipili ng Panginoon at sinasabi ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay sumasa kanila. Si Saul, nang pinili siyang hari sa lumang tipan bilang unang hari ng Israel, ay ilang beses siyang kinakitaan ng mga tanda ng banal na Espiritu. Subalit nang siya ay naging masuwayin sa Panginoon, binawi sa kanya ng Panginoon ang pagkahirang na iyon. Ang mga hukom sa lumang tipan, sa panahon na wala pang hari ang Israel, ang kanilang mga naging tagapagtanggol kapag mayroon silang mga kalaban ay isinusugo ng Diyos at ginagamit ng Diyos sa mga specific na pagkakataon. Isinusugo niya ang kanyang banal na Espiritu upang ang mga taong yun ay magkaroon ng pambihirang lakas, pambihirang tapang, pambihirang katalinuhan para manguna at tuparin ang kalooban ng Panginoon. Dito sa binasa natin, ay ipinahayag ng Panginoong Diyos sa langit na si Hesukristo ang kanyang tinutukoy na tagapagligtas ng kanyang bayan. Siya ang ipinangako na lingkod ng Diyos na magtataguyod ng mga layunin ng Diyos sa bagong tipan. Muli nating basahin sa John chapter 1, verse 39. John chapter 1, verse 32. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapating na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakikilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Dito sa binasa natin mga kapatid, ito palang pagbaba ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Hesukristo ay isang tanda din kay Juan.
sapagkat hindi kilala ni Juan kung sino ang Mesiyas. Maraming nagpabautismo kay Juan noong araw na yon. Pero ang Diyos mismo ang nagsabi, kung kanino bababa ang banal na Espiritu, siya ang magbibigay sa tao ng banal na Espiritu. Kung kaya't nang sumunod na araw si Juan ay nangaral at kanyang sinabi, verse 35, ng kinabukasan, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tinignan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang Kordero ng Diyos. Ang pagbaba ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo ay katiyakan na galing sa Diyos, tanda na galing sa Diyos na ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang ministeryo para sa ating kaligtasan. Na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at ang kanyang salita ay ang paraan sa tao tungo sa buhay na wala hanggan. Ngayon sa gabing ito, ang pagbibigyan natin ng atensyon ay yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ministeryo ng banal na Espiritu sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At meron tayong 7. Pitong pagkakataon na maliwanag na ipinakita ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinatnubayan ng banal na Espiritu. At ang lahat ng ito ay tanda na tanging sa pamamagitan niya at sa pamamagitan ng kanyang gawa at sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng kanyang sakripisyo, tayo na sumasampalataya sa kanya ay meron din, nagkaroon din at pinangungunahan din ng Espiritu ng Diyos. Una, sa Luke chapter 1 verse 35, nakita natin ang ating Panginoong Hesukristo nang siya ay pinagbuntis, hindi siya ay pinagbuntis ni Maria sa ordinaryong pamamaraan. Mababasa natin dito, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Unang pagkakataon na ang banal na Espiritu ay nagkaroon ng pakikialam sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nagkatawang tao. Una, siya ay ipinaglihi, ipinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Totoo sa Biblia na si Jesucristo ay naging tunay na tao. Walang duda. Siya ay may pagkatao ng isang tunay na tao. Meron siyang limitasyon na kagaya ng isang tunay na tao. Pero anong klaseng tao? Pinasa natin kanina sa Genesis ng Diyos ay gumawa ng tao. Gumawa ang Diyos ng tao galing sa alabok at hiningahan niya at naging buhay na kaluluwa. Hindi naman ibig sabihin ng pagiging tao ay may kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay dumating pagkatapos na ang unang tao ay nagpatukso sa dyablo. Subalit wag nating kakalimutan na unang beses gumawa ang Diyos ng tao, ang tao ay walang kasalanan. At yun ang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya nung nagkatawang tao ay nagkaroon ng katawan at kalikasan ng isang tao, hindi naman siya ipinaglihi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Ang banal na Espiritu ang bumuo sa laman at sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa tiyan ng babae. Kung kaya't ang Panginoong Jesucristo sa tiyan ni Maria ay tinawag na anak ng Diyos. Kung paanong nung unang panahon ay gumawa ang Diyos ng tao galing sa alabok sa pamamagitan ng kamay ng Diyos at hiningahan sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ang pagkakabuo ng ating Panginoong Jesucristo sa tiyan ni Maria ay waring ang Diyos ay bumuo ng bagong tao. Hindi galing sa alabok, kung hindi galing sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binuo niya sa tiyan ng isang babae.
Kung kaya't sa doktrina ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Jesucristo ay hiwalay sa mga makasalanan. Magbasa tayo sa Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7 verse 26. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Kung kaya't bagamat si Jesucristo ay pinanganak ng isang babae, hindi siya nagtataglay ng makasalanang kalikasan kagaya ng normal na tao. Kagaya natin na ipinanganak sa sanlibutan ito na kagaya ni David ay sinasabi natin tayo ay ipinaglihi sa kasalanan. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi ipinaglihi sa kasalanan. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, sa binasa natin sa Matthew 3:16, nakita natin dito na ang banal na Espiritu ang nagbigay ng gawain sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ay tanda ng kanyang pagsisimula sa kanyang ministeryo. Nabasa natin sa Isaiah chapter 42, na ang lingkod ng Diyos na kanyang hinirang, na kanyang kinalulugdan, ay kanyang lalagyan ng Espiritu Santo. Verse 42 ng Isaiah, chapter 42, verse 1. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinasa kanya ko ang aking Espiritu, siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Ang pananahan o ang pagbaba ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang ministeryo. Nung siya ay pinanganak, hindi kagad niya ipinakilala ang kanyang sarili sa Israel. Naghintay siya ng panahon sa sariling kapanahunan ng Ama. Lumipas muna ang 30 taon. Pagkatapos ay nangaral si Juan Bautista, at sa pangangaral ni Juan Bautista diyan ipinahayag ng Diyos at ipinakita ng Diyos ang pagsisimula ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung iisipin mo, hindi niya pinangunahan ang kalooban ng Ama. Bagamat siya'y ipinaglihi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi niya pinangunahan ng Diyos. Kung hindi, hinintay niya ang takdang panahon na ang banal na Espiritu ang magbibigay sa kanya ng hudyat sa pagsisimula ng kanyang ministeryo. Pangatlo, sa buong ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ang nagbigay ng kalakasan sa kanyang pagiging tao. Basahin natin sa Luke chapter 4, verse 14 hanggang 18. Luke chapter 4, verse 14 hanggang 18. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. At kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At pagkatapos sa verse 18, binasa niya ang sulat ni Propeta Isaiah, sa Isaiah 61, ganito ang kanyang nabasa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ng mga naaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan
na bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Taglay ang kahinaan ng pagiging isang tao, napapagod, nabibigatan, nahihirapan, nagugutom. Subalit hindi niya ginawa ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas bilang tao. Kung hindi, bagamat siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan, bago siya nagkatawang tao, nakita natin na dumepende siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakita natin ang kanyang gabi-gabing pananalangin, nakita natin ang kanyang paulit-ulit na panghihingi sa Diyos ng tulong, nakita natin na laging tinitignan niya ang kalooban ng Ama sa langit. Ang kapangyarihan ni Kristo sa kanyang pagiging tao ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At yan din ang itinuro ng mga apostoles. Tignan mo sa Gawa 10. Kaya sila mismo natutunan nilang dumepende sa banal na Espiritu sapagkat ito'y nakita nila sa Panginoong Hesus. Chapter 10 verse 38 ng Acts. Si Pedro ay nangaral dito. Sabi niya, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ito palang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapalakas at pakikisama ng banal na Espiritu sa lingkod ng Diyos. Pang-apat, pinangunahan din ng banal na Espiritu ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga pagsubok. Kagaya ng isang tunay na tao, ang ating Panginoong Jesucristo ay sinubok din, tinukso din. Nabasa natin sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Verse 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraang gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nakakaramdam ng ating mga kahinaan. At kung tayo ay lalapit sa Kanya, maaari niya tayong damayan at tayo ay kanyang maiintindihan at tayo ay kanyang kakahabagan sapagkat siya sa kanyang pagkakatawang tao ay tinukso rin sa lahat ng kaparaanan. Subalit kaiba sa atin, hindi siya nagkasala sa lahat ng tukso sa kanya ng dyablo. Anong dahilan? Sapagkat kahit sa mga tukso na kanyang pinagdaanan, pinapatnubayan siya ng banal na Espiritu. Basahin natin sa Matthew chapter 4. At loobin ng Diyos, yan ang susunod nating pangangaral. Sa susunod na linggo ng umaga, naway pahintulutan tayo ng Panginoon. Mateo 4, talatang 1, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Sa katotohanan lamang ang pagsubok ay hindi dapat hadlang sa Kristiyano. Kung hindi ang pagsubok ay isang kinakailangang pagkakataon sa atin upang makita at magamit natin ang mga kapangyarihan na natutunan natin sa Panginoon. Para sa estudyanteng nag-aaral, ang eksamen ay hindi dapat inaabsenan, hindi dapat tinatakasan. Ito ay dapat hinaharap.
sapagkat hindi nakadisonyo ang exam para hindi ka makagraduate. Hindi ka lang makakagraduate kapag ka ibinagsak mo ang iyong exam. Hindi ka lang uusad kung sa bawat pagsubok ay hindi ka magtatagumpay. Pero ang problema ng Kristiyano, tinatakasan ng pagsubok. Hindi mo ba naunawaan, hindi ba natin nauunawaan na hindi lang nagbibigay ng kapangyarihan ng Panginoon upang makapaglingkod tayo sa Kanya? Pinapatnubayan niya rin tayo na tayo'y dumaan sa mga lugar na mabibigat at mahihirap upang magamit natin ang mga kaalaman na ibinigay niya sa atin. Ganon din ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit sa pagsubok sa Kanya ng Diablo, kahit sa digmaang espiritual, hindi siya gumamit ng Kanyang sariling talino bilang tao. Hindi niya pinangunahan ang kalooban ng Diyos. Bagamat marami siyang kayang gawin. Nang sinuwabi sa Kanya ng Diablo, gawin mong tinapay ang bato, kaya niyang gawin yun. Subalit, bakit hindi niya ginawa? Bakit mas pinili niya na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon? Bakit mas pinili niya na hindi dapat mabuhay ang tao sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos? Sapagkat hindi ang Diablo ang nagdala sa kanya sa ilang. Ang Espiritu Santo ang nagdala sa kanya sa ilang. Pinatnubayan siya ng Diyos doon. Bakit hindi siya lumuhod kay Satanas? Nang ipinakita sa kanya ng Diablo ang lahat ng mga ari-arian sa daigdig na to at lahat ng kaluwalhatian. At sinabi sa kanya ng Diablo, lumuhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yan. Bakit hindi siya lumuhod? Bakit hindi na sinamba si Satanas? Bakit sinabi niya sa Diablo, wala kang ibang sasambahin, Diyos lang? Sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Na ang Diyos ay Espiritu. At silang sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritong nananahan sa atin at higit sa lahat nanahan kay Kristo, wala yang ibang sinasamba maliban sa tunay at buhay na Diyos. Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan, higit ang Espiritu na nasa inyo kaysa sa Espiritu na nasa sanlibutan. Ipinakita sa atin yan kung kaya't nagtatanong ka, bakit kailangan si Jesucristo ay tuksuhin? Dahil ba may posibilidad siyang magkasala? Hindi. Kundi para ipakita sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Kanya. At kahit kailan, hindi niya pinagdudahan ang kabutihan ng Panginoon sa Kanya. Nang Kanyang sinabi sa Diablo, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Na ang mga tao sa ilang tinukso nila ang Diyos sapagkat hindi nila kayang pagtiwalaan ang Panginoon. Sinabi ng mga Israelita, totoo ba? Kaya ba tayong buhay ng Diyos dito sa ilang? Subalit si Jesucristo, alam niya na kahit anong gutom ang kanyang pagdaanan at kahit anong hirap ang kanyang pagdaanan, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang presensya ng banal na Espiritu, yan ang tutulong sa Kristiyano na para sa gitna ng kahirapan sa pananampalataya, hindi siya tatalikod sa kalooban ng Diyos. Panlima, alam natin ang ating Panginoong Jesucristo ay sumunod. At dahil yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Kanya. Subalit hindi siya sumunod ng miminsan. Naging consistent ang kanyang pagsunod.
Nabasa natin sa banal na kasulatan na bagamat siya ay anak, siya ay natutong sumunod sa mga bagay na kanyang pinagtiisan. Pero ano ang kasukdulan ng kanyang pagsunod? Sinabi sa aklat ng Pilipos, na siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Nalaman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay naging masunurin sa lahat ng panahon ng kanyang buhay sapagkat siya ay sumunod hanggang sa kamatayan. At paano niya inihandog ang sarili niya sa Diyos? Pumunta tayo sa Hebrews chapter 9 verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Nakita mo yung kanyang panginginig ng gabi na bago siya ipako, ang kanyang kalumbayan. Ang kanyang sinabi sa mga alagad, samahan ninyo ko sapagkat ako'y nalulumbay. Dito palang mamamatay na ako sa kalumbayang ito. Nung gabi na ang kanyang pawis ay parang animoy patak ng dugo, na ang kanyang katawan ay bibigay sa stress. At kanyang sinabi, Ama, kung maaari sana ang sarong ito ay lumagpas sa akin. Subalit hindi ang kalooban ko ang dapat masunod, kundi ang kalooban mo. At kinabukasan siya ay namatay sa krus. Ang sinasabi ng binasa natin sa Hebrews 9:14, nangyari ito sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos, na walang dungis sa Diyos. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi pananampalataya ng pagliligtas ng sarili. Kung maliligtas tayo, hindi dahil sa inililigtas natin ang sarili natin, kundi ang Diyos ang nagliligtas sa atin. At tayo'y sumasampalataya na kahit hindi maghimala ang Diyos para sa akin ngayon, alam kong ang Diyos ay mananatiling mabuti. Kung sa harap natin ay kamatayan na at kailangan akong mamatay para sa kaluwalhatian ng Diyos, nawa maisip ko ng Diyos ay palaging mabuti. Pipikit tayo sa lupang ito pero didilat tayo sa kabilang buhay na makikita natin ang ating tagapagligtas ng mukhaan. At paano maibibigay ng Kristiyano ang kanyang sarili sa Diyos sa isang karapat-dapat na pag-aalay ng buhay, kagaya ng pag-aalay ni Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos nang walang dungis. Kung kaya't mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mayroon tayong pag-asa na tunay na sino mang nakipag-isa kay Kristo ay mapapawalang sala. Yung Espiritu na yan na nandoon nung araw na yun, na umalalay kay Kristo hanggang sa kanyang huling hininga, hanggang sabihin niya, Ama, sa mga kamay mo ibinabalik ko ang aking Espiritu. Hanggang sa araw na yun, ang banal na Espiritu ay hindi siya iniwan, na hindi niya natatapos ang kanyang gawain na ibinigay sa kanya ng Ama. Yun ding Espiritu na yun ang ipinapangako ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At hindi ito nagtatapos, sapagkat ibinaba ang Panginoong Hesukristo sa krus. Hindi kompleto ang Ebanghelyo kung si Kristo ay namatay at doon lang nagtapos ang kasaysayan. Alam natin na siya ay inilibing at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Nabasa natin kanina.
Nabasa natin kanina sa John chapter 10 na binuhay ni Kristo ang kanyang sarili. May kapangyarihan siyang ibigay ang kanyang buhay, may kapangyarihan din siyang bawiin ang kanyang buhay. Bakit? Sapagkat ang namatay sa kanya yung kanyang laman. Pero ang kanyang pagka-Diyos ay nanatiling patay. Hindi mo mapapatay ang Diyos. Kung kaya nga't kailangang magkatawang tao ng anak ng Diyos para ipako sa krus. Pero may isang bagay na dapat nating tignan na nang binuhay ng Diyos sa Hesukristo at binuhay ni Hesukristo ang kanyang sarili sa unang araw ng sanglinggo, ang banal na Espiritu ay naroon din. Chapter 8, verse 11 ng Book of Romans. Romans chapter 8, verse 11. Ngunit, kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Nabasa niyo ba mga kapatid? May banal na Espiritu na bumuhay sa katawan ni Hesukristo. Binasa natin kanina sa Genesis na nang ginawa ng Diyos ang langit at lupa, naroon ng Espiritu na gumagalaw sa ibabaw ng mga tubig, na nagbibigay buhay sa lahat ng sasabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng tao, sinabi ng Diyos, gagawa tayo ng tao at hiningahan ng Diyos ang tao. Lahat ng yan, nagkaroon ng buhay at nangyari sa pamamagitan din ng Espiritu ng Diyos. Pinakita sa atin ang kadakilaan ng kapangyarihan na ito ng ating Panginoong Hesukristo nakabitin doon. Ang kanyang likod ay punit-punit sa pamamagitan ng latigo ng mga Romano. Ang kanyang kamay ay butas. Ang kanyang paa ay butas. Ang kanyang tagiliran ay inulos ng mga sundalo. Sinabi ni Propeta Isaias, pag titignan mo siya, wala kang makikitang maganda sa kanya, sapagkat siya'y sumalo ng lahat ng puot ng Diyos para sa kasalanan. Walang pag-asa. Totoo, walang pag-asa sa kamatayan. Yan ang sumpa ng sangkatauhan na lumalaban at lumalayo sa Diyos, ang mamatay. Subalit, nang araw na yan, ang banal na Espiritu ay bumuhay sa katawan ni Kristo, na binuo ito, pinagaling ang sugat, na siyang tanda ng pagdadala niya ng ating mga kasalanan, gagaya ng sinasabi ng kasulatan, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsipaggaling. At nang mismong ang katawan ni Hesukristo ay gumaling, sapat lang na maiwan ang butas sa kanyang kamay at sa talampakan upang sabihin kay Tomas na hindi naniniwala, isuot mo dito yung kamay mo. At nang malaman mo, mapalad ang sumasampalataya kahit walang nakikita. At lumuhod si Tomas at kanyang sinabi, oh Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ng mga disipulo ni Manalo, nagulat. At sumagot ang ating Panginoong Hesukristo, sumasampalataya ka kasi may nakita ka. So ang tawag pala sa pagkagulat ni Tomas, pananampalataya. Sabi ni Kristo, sumasampalataya ka kasi may nakita ka. So hindi nagulat, sumampalataya. At tinanggap ni Hesukristo ang pagtawag sa kanya ni Tomas, ang Panginoon ko at Diyos ko. Na sinasabi rito ng banal na kasulatan, kung yung Espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay tumitira sa inyo, yan din ang bubuhay sa inyong katawang may kasiraan. Na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng Kristiyano ay hindi basta kapangyarihan na tayo ay makaraos lang sa daigdig na to.
Ang kapangyarihan na nais ng Diyos na maranasan natin sa ating pangloob na pagkatao ay maranasan natin ang kapangyarihan nito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tignan nga natin sa Efeso. Ephesians chapter 1, verse 17 hanggang 20. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagtawag, kung ano nga ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Ito yung sinasabi kong talata, at kung ano ang dakilang kalakihan ng Kanyang kapangyarihan sa ating sumasampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas na Kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y Kanyang buhayin maguli sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan. Kung kaya nga, nakakamangha makakita ng mga himala sa araw-araw. Pero wala nang ibang mas dakilang himala maliban sa isang taong makasalanan na sa pamamagitan ng Espiritong bumuhay kay Kristo ay makalalakad sa isang bagong buhay. Yan ang pang-anim. 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pang-pito. At ang panghuli, nang si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, umakyat siya sa langit. Nang siya'y umakyat sa langit, isinugo niya ang banal na Espiritu. Maaaring tinitignan natin ito minsan, na ito'y panibagong yugto sa banal na kasulatan. Pero madalas, nakakalimutan natin na ito mismong si Jesucristo ang nagsugo ng Kanyang banal na Espiritu. Acts chapter 2, verse 33. Umpisahan natin sa 32. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama, ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sa huling pagkakataon na nabasa natin sa banal na kasulatan ng si Jesucristo ay umakyat sa langit sapagkat natapos niya na ang kanyang mga gawain. Tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ang pangako ng Diyos. At ano ang pangako ng Diyos? Na sa bagong tipan, ang banal na Espiritu ay hindi na lamang para sa mga espesyal na tao na may mga espesyal na tungkulin. Sa bagong tipan, ibinuhos ng Diyos ang Kanyang banal na Espiritu sa lahat ng laman. Sa kahit sinong tao na nanaisin ng Diyos na tawagin para sa Kanya, ibubuhos niya ang Kanyang banal na Espiritu. Sinabi ng banal na kasulatan, aalisin ko ang inyong mga pusong matigas. Lilinisin ko kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan. Aalisin ko sa inyong mga puso ang inyong mga pagrebelde. Papalitan ko kayo ng pusong malambot at ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob ninyo at kayo'y makakalakad sa aking mga panuntunan.
Paano ibibigay ng Diyos ang banal na Espiritu bilang pangako sa bagong tipan? Kailangan mag-umpisa ang bagong tipan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga nung inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang dugo sa krus, nagsimula na ang isang bagong kasunduan. At nang umakyat siya sa langit, ipinagkaloob na sa kanya ng Diyos ang lahat ng pagpapala na kailangan ng mga Kristiyano hanggang sa dulo ng panahon. Na ngayon ay ibinuhos niya. Simula nung araw ng Pentecostes, ibinuhos ni Jesucristo ang banal na Espiritu. At yun ang sinasabi ni Juan Bautista, na siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. At hanggang ngayon gumagawa si Kristo sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Noong unang panahon, ang Panginoong, kapag sila ay nagde-dedicate ng templo, ang utos kasi ng Panginoon, huwag kayong gagamit ng ordinaryong apoy. Simula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ng templo ni Solomon, yung apoy sa altar hindi dapat mawala. Ang kaibahan doon sa apoy na yon, hindi yun galing sa posporo. Yung apoy na yon ay galing mismo sa Diyos. Na sa unang beses na gagamitin ang altar, ang apoy na galing sa langit, ay pinabababa niya at sinusunog ang handog. At kapag umapoy na ang altar, sasabihin ng punong saserdote sa mga Levita, kailangan yung apoy na yan huwag mawala. Kung kaya't palaging nag-aapoy yun, hanggat ang mga tao ay sumasamba sa Diyos at hindi sila lumalayo sa Panginoon, lagi nilang ginagatungan yun. Na yung apoy na yun ay apoy na galing sa langit, na siyang mismong galing sa Diyos. Ganon yon sa panahon ni Moises. Ganon din sa panahon ni Solomon. Nang dinedicate ni Solomon ang kanyang templo, ang apoy ng Diyos bumaba. At binantayan nila yon. Sa mga katuwid, kapag sila'y naghahandog, hindi sila naghahandog na may bagong apoy. Yung apoy nandun na. Inilalagay na lang nila ang handog nila. So balit tuwing sila'y lumalayo sa Panginoon at sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, napapabayaan nila. Na yung apoy doon, hindi nila ginagatungan. Nagsasara ang templo, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi sila nakakapaghandog. Sumisimbolo na lumalayo ang Panginoon sa kanila sapagkat walang apoy sa altar. Kaya sa panahon ni Elias, kung maalala ninyo, isang beses sa prayer meeting ipinangaral sa atin, nag-usap sila ng mga propeta ni Baal, maghandog tayo. Kung sinong pakinggan ng Diyos, di yun yung Diyos na yun ang ating sasambahin. Sinong Diyos na makinig. Pero wag niyong lalagyan ng apoy sa ilalim. Kung sinong magpapababa ng apoy, yun ang Panginoon. Sapagkat palagi hindi sinusunog ang handog ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apoy sa lupang ito. Walang ibang susunog sa handog ng Diyos maliban sa apoy ng Diyos. Sa bagong tipan, ipinahayag sa atin na hindi nananahan ang Diyos sa mga templo at sa mga bato na gawa ng mga kamay ng tao. Ang kanyang iglesia, ang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, kung iyong babalikan yung araw ng Pentecostes, yan yung araw na nagpababa ang Diyos ng apoy, hindi sa altar na gawa ng tao, kung hindi sa puso ng mga disipulo ni Kristo, sa puso ng mga alagad. Na hanggang ngayon, ang apoy na yun ay nagniningas at hindi namamatay kung tayo ay nagpapatuloy sa aral ng mga apostol. Sa pananampalatayang itinuro ni Kristo, ang ating pagka-iglesia
ay hindi dahil sa minana natin ang mga kayamanang temporal na mga apostoles. Sa kanila na lang yun. Kung merong nagsasabi na nasa kanila ang buto ni San Pedro, sa'yo na lang ang buto ni San Pedro. O nasa iyo ang bungo ni Pablo, sa'yo na lang ang bungo ni Pablo. Pero nawa ipagkaloob sa atin ng Diyos ang parehas na banal na Espiritu na bumaba sa kanila at gayon din at lalong higit na yung Espiritu na yan ay siya ring Espiritu na gumawa sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't si Hesukristo ay gumagawa pa rin sa panahong ito. Bagamat siya ay nasa langit, pero wag nating kakalimutan na ang kanyang katawan ay nandito sa lupa. Sa makatuwid bagay, ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo nagtataglay ng pananampalataya sa kanyang salita at sa tanging sa kanyang salita lamang. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y kasama ninyong lagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Basahin natin sa gawa. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 12, verse 3 hanggang 13. At ito ay nagpapahayag sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Bilang isang katawan, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay nabubuo ang paglilingkod ni Hesukristo sa iglesia. Verse 3. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay magsasabing si Jesus ay itinakwil. At wala sino man ay magsasabi si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob datapwat iisang Espiritu. At may iba't ibang pangangasiwa datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay binigay ang salita ng karunungan, at sa iba ay ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. At sa iba'y ang pananampalataya sa gayong ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y pagkilala sa mga Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at gayon ding Espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griyego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Sa ganung paraan, kung paanong ang banal na Espiritu ay sumakay Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, ay gayon pa rin ang banal na Espiritu ay sumakay Kristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Yan ang pitong pagkakataon na ang banal na Espiritu ay nakibahagi sa ministeryo ni Kristo. Una, ang Espiritu ang bumuo sa katawang lupa ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang Espiritu ng Diyos ang nagsugo sa Panginoong Hesukristo para sa pagsisimula ng kanyang pagmimisyon. Ang Espiritu ang nagbigay ng kapangyarihan
sa lahat ng kanyang mga paglilingkod. Ang Espiritu ang siyang pumatnubay sa ating Panginoong Jesucristo kahit sa gitna ng mga pagsubok at gawa ng diablo. Ang Espiritong ito ang nagsilbing biyaya upang makatagal at magtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng hirap ng pagiging tao. Ang Espiritu rin ang siyang dahilan upang maihandog ni Jesucristo ang kanyang sarili sa Diyos na walang kapintasan. At higit sa lahat, ang Espiritu rin ang nagbigay ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. At panghuli, ang Espiritu Santo ay isinugo ni Kristo upang magbigay buhay sa kanyang katawan sa lupa sa makatuwid bagay ang kanyang iglesia. Iyan ang kahalagahan ng ministeryo ng banal na Espiritu sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ulit, bakit kailangang ipakita ng Panginoong Diyos kay Juan ang pagbaba ng banal na Espiritu sa Panginoong Jesucristo? Para maging tanda ito sa lahat na siya ang magbabautismo sa atin sa Espiritu at sa apoy. Sa makatuwid, mga kapatid, gayong ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay na. Una, dapat tayong umasa sa parehas na kapangyarihan na ibinigay niya sa lahat ng Kristiyano nung una at gayon din sa ating panahon. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon para lang maglingkod sa Kanya o sumunod sa Kanya o gawin natin ang Kanyang kalooban. Tinawag tayo ng Panginoon para makibahagi sa isang Espiritu na meron si Kristo. Dapat meron din tayo. Basahin natin sa Lucas. Luke chapter 8. Chapter 11. Chapter 11, verse 9. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan niya ng isang bato o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay kundi isang ahas. At kung siya ay humingi ng itlog, ay kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagamang masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa sangkalangitan na magbibigay ng Espiritu sa nagsisihingi sa Kanya? Bilang anak ng Diyos, yan ang dapat nating kinakatok sa Diyos. Alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan sa lupa. Alam ng Diyos na marami tayong bayarin. Alam ng Diyos na kailangan tayong kumain, uminom, at kailangan natin ng mga bagay-bagay dito sa lupa para sa ating pisikal na pangangatawan. Pero alam natin na hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon. At kahit dito sa iglesia, hindi dapat nating tiisin ang ating kapatid na nagugutom at nauuhaw. Sa makatuwid, lahat ng iyan may solusyon. Lahat ng problema dito sa lupa ay may solusyon dito sa lupa. Lahat ng pangangailangan natin ditong material, meron niyang solusyong material. At kaya ng tao yan. At kaya mo yan. Subalit pag pinag-usapan natin ang pananagutan natin sa harapan ng Diyos,
ang mga pagkukulang natin sa Diyos, ang mga bagay na dapat ipagsulit natin sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos na dapat hinahakbang natin araw-araw, ang landas na dapat hinahakbang natin para kay Kristo, ang pag-aakay ng mga kaluluwa, ang pagiging ilaw sa sanlibutang ito, at pagiging asin sa sanlibutang ito, ang pagkakaroon ng mabuting patotoo, ang pagluwalhati kay Kristo, o kahit man lang kasing simple ng pagiging matapat sa gawain ng Diyos. Yan ay mga bagay na makalangit at hindi yan mareremedyohan ng pagkain at inumin lang. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom. Ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. At yan dapat ang nilalapit ng bawat anak ng Diyos. Sa umaga ng kanyang pagkagising, bakit siya luluhod? Hindi ba minsan dahil sa may mga trabaho na tayo, hindi naman talaga tayo nagdadasal ng mga pangangailangan natin kasi may trabaho naman talaga tayo. Dahil alam mo na kapag ka nakumpleto mo ang 7 araw o di naman kaya 1 kinsenas kikita ka. Pero paano naman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Na yung trabaho na binigay sa iyo ng Diyos, diyan mo dapat parangalan si Kristo. Na nakikita ka ng mga katrabaho mo at nakikita nila na hindi ka kagaya nila sapagkat may iba sa iyo na hindi kagaya nila. Sapagkat ang espiritong nasa iyo ay hindi espiritu ng sanlibutan. Ang katalinuhan at diskarteng umiiral sa iyong pag-iisip ay hindi isip ng tao lamang. Sapagkat hindi ka nabubuhay sa tinapay lang. Meron kang kinakain na hindi kinakain ng taong makasanlibutan. Meron kang nilalasahan na hindi nalalasahan ng mga taong walang Diyos. Meron kang inunguya. Meron kang natikman na masarap na hindi kagaya na natitikman ng mga lasinggero lang at mga adik at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat natikman mo na ang Diyos ay mabiyaya. Sapagkat natikman mo ang kanyang pag-ibig na sa kabila ng tayo yung mga makasalanan na ipinanganak tayong muli. Hindi sa mga gawa, hindi dahil sa katwiran na ating ginawa nating sarili, kundi sa pamamagitan ng kanyang awa. Sa paglilinis at paghuhugas ng banal na Espiritu na ibinuhos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon na tayo sumasampalataya na sa Diyos, ay dapat tayo magpanatili na mabubuting gawa. Nakikita ba yan sa iyo ng taong lumalakad sa sanlibutan? O parehas kayong lumalakad sa sanlibutan, pero ang pinagkaiba mo lang nagsisimba ka pagkalinggo. At nagpo-post ka ng mga verse. O mga kapatid, tayo ay kumatok sa pintuan ng Diyos. Tayo ay humingi sapagkat hindi tayo hihindian ng ating Panginoon. Tayo ay tumawag sapagkat hindi bingi ang ating Panginoon. Ibibigay niya sa atin ang pinakamabuti at pinaka-importante sa atin. At ano yan? Ang patuloy na presensya at paggawa ng banal na Espiritu. Ang ating mga trabaho, inaral natin yan. At marami sa ating kahit nakapikit, kaya nating magtrabaho. Marami sa ating kahit may sakit, kaya nating magtrabaho. Pero hindi ka mabubuhay sa buhay na kinalulugdan ng Diyos kung hindi dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Nang bumaba ang banal na Espiritu sa Panginoong Jesucristo, anong sinabi ng Ama? Yan ang iniibig kong anak. Malubos kong kinalulugdan. Isipin mo na siya na hindi nagkasala. Simula sa tiyan nang siya'y pinagbubuntis, banal na siya. Kung kaya't imposible talagang magkasala si Kristo sapagkat ang himaymay ng kanyang pagkatao, oo tao, pero makabanal na tao. Subalit sa kabila ng pagiging banal na tao, dumepende pa rin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit?
Kasi tao. Sa kabila na siya'y Diyos, pinangatawanan niya ang kanyang pagiging tao. Yan ang pagkakamali ni Adan at saka ni Eva. Ginawa sila ng Diyos na walang kasalanan. Ginawa sila ng Diyos na mga banal na tao. Pero sa oras ng pagkatukso, hindi sila tumingala at tumawag sa kanilang ama. Pinilit nila na sa kanilang sariling pagkaunawa ay matupad nila ang kalooban ng Diyos sa pag-aakala nilang mas matalino sila kay Satanas. At sinabi ng ahas, alam mo, hindi naman ganyan ang pagkakasabi ng Diyos eh. Hindi totoo na mamamatay ka. At nakita natin na ang unang tao ay nagpadala sa daya ng dyablo. Napakasimple lang sana ng ginawa ng unang tao. Kung hindi ka sigurado, di sana tumakbo ka sa Panginoon. Kung hindi sigurado si Eva, huwag kang magdesisyon. Talungin mo si Adan. At kung ikaw naman si Adan, dapat sana ganitong sinabi mo, mukhang hindi ka namatay nung kinain mo yung bunga na yan. Gayon pa man, alam mo, imposibleng magsinungaling ang Diyos. Merong nangyari na hindi natin alam. Sino ang nakakapasa sa pagsubok? Yung gumagamit ng kanyang natutunan. Saan tayo natututo? Sa salita ng Diyos. Kaya't huwag na tayong magtaka mga kapatid na pagkatapos nating makinig ng salita ng Diyos, ang pagkatapos nun ay pagsubok naman. Mamaya pag-uwi natin sa ating mga tahanan, mag-uumpisa na ang pagsubok. Bukas, may pagsubok. Hindi tayo magkikita-kita hanggang Miyerkules. Subalit tayo ay sinusubok sa lahat ng ating ginagawa. At makakapakinig na naman tayo ng salita ng Diyos sa Miyerkules. Mentras tayong natututo, lalong napakaraming dahilan para subukin tayo ng Diyos. Pero hindi sapat na matuto ka ng salita ng Diyos. Kailangan mong dumepende sa kanyang kapangyarihan. Kaya't kumatok tayo at tayo'y bubuksan. Yan ang katukin mo sa Diyos. At huwag kang aalis sa harapan ng pintuan ng Diyos hanggat hindi mo nakukuha ang gusto. Huwag kang tatayo sa iyong pananalangin nang hinihingi mong kasiyahan sa banal na Espiritu ay hindi napapasayo. Dumarating ang oras ng katamaran sa gawain ng Diyos. At ang katamaran sa gawain ng Diyos ay panlalamig ng Espiritu. Hindi ba nakasulat sa banal na kasulatan? Huwag tayong maging tamad sa pagsisikap. Maging maningas sa Espiritu na naglilingkod sa Diyos. May mga panahon na ang ating puso ay mabigat at ang ating isip ay napapagod. At ang ating katawan, kahit wala tayong sakit, pakiramdam natin may sakit tayo sapagkat napanghihinaan tayo ng loob. Yun ang tinatawag na katamaran. Pero makikita mo na kapag sa panahong masaya ka naman, ang liksi-liksi mo. Pero pagdating na sa pagsunod sa Panginoon, parang ang lahat ng bagay nag-i-slow motion. At ang paligid mo parang nagiging TV na black and white. Pero pagdating sa kamunduhan, lahat yan makulay. Masaya. At mananalangin ka sa Panginoon, O Diyos, mahabag ka sa akin. Huwag kang tatayo sa pananalangin mo
hanggat hindi mo nakukuha ang kasiyahan sa Diyos. Wag. Sabihin mo, ako'y nananalangin, parang wala namang silbi. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng kasiyahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ka nagsumamo. Hindi mo ipinakita ang sarili mo na ikaw ay desperado sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi marunong tayo, kasi matalino tayo, kasi naghanda tayo, kasi napag-isipan na natin ang lahat ng nangyayari. Pero hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Paano mananatili ang pag-ibig natin sa Diyos at sa Kanyang salita? Hindi tayo mga Kristiyano sapagkat perpekto tayo. Higit sa lahat tayo mga Kristiyano, tayo ang nakakaalam na hiwalay kay Kristo talagang bagsak ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Alam natin yan. Higit sa lahat tayo mga Kristiyano ang sumiseryoso na kailangan natin si Kristo araw-araw sapagkat tayo ay mahina. Ang laman ay mahina, subalit ang Espiritu ay laging nagnanasa. Kung kaya't tayo'y nananalangin, manalangin nang huwag pumasok sa tukso. Manalangin. Walang imposible sa Diyos. Ang kailangan natin ay umayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ang bunga ng Espiritu ay kagalakan sa Panginoon. Ang bunga ng banal na Espiritu ay kapayapaan, pagtsatsaga, pagtitiis, ang magmahal kahit sa panahon na mahirap. Kung walang Kristiyano na nagtyaga sa ating kahinaan, paano tayo titibay sa pananampalataya? Paano tayo tumibay sa ating pananampalataya kung walang Kristiyanong nagtyaga sa atin? At ngayon, hindi ka makapagtyaga para sa iba. Lumapit ka sa Panginoon. Kung yung Kristiyano na sinundan mo sa pananampalataya, laging nakasimangot pag inaakay ka niya kay Kristo, kahit ikaw hindi ka matutuwa. Pero nakita mo yung nag-akay sa iyo kay Kristo na laging masaya. Masaya sa Panginoon at sa Kanyang salita. Na isinasabuhay ang Kanyang mga napakinggan, hindi sa Kanyang sariling lakas, kung hindi sa pagtitiwala niya sa Diyos. Hindi ba nahikayat kang sumunod kay Kristo? At ngayon, ipapakita mo lagi yung mukha mong nakabusangot sa paglilingkod sa Panginoon. Humingi tayo ng kasiyahan sa Diyos. Sapagkat ang kasiyahan ay ang ating kalakasan sa Panginoon. Oo, napakahirap magtagumpay ng tukso ng dyablo sa mga taong masaya sa Diyos. Di ba napapansin? Ang tukso'y dumarating kapag malungkot ka. Bibigyan ka ng dyablo ng cocaine, ng bisyo. Uubusin niya ang oras mo sa entertainment. Gustong-gusto ng dyablo ang mga broken-hearted. Na imbis na maligo at humarap sa totoong buhay at ayusin ang buhay, nagmumukmuk sa sulok. Napakarami nating pwedeng gawin para sa Panginoon. Napakarami. Kung kaya't, tignan mo mga ama sa lupa, walang perpektong ama. Totoo. The more na ang tatay, iniisip niya na perpekto siya, lalo siyang masasaktan sa kanyang mga anak. Sa totoo, walang perpektong tatay. Pero lahat ng tatay, kapag ka ang anak tumawag, tumutulong, sabi ng Panginoon, kayo nga masasamang ama, tinawag niya yung mga alagad niya na masasamang tatay, kayo nga masasamang ama, pag ang anak nyo humingi ng itlog, hindi nyo binibigyan ng alakdan. Anak, wala tayong itlog. Magprito ka muna ng gagamba. Pag ang anak natin humingi ng tinapay, hindi natin binibigyan ng bato. Mga tatay, nagmamadali pa.
para ang mga anak nila mairaos. Sa palagay ko naman, mas mabuti ang Ama natin sa langit. Na hindi niya kailangan magnakaw para tayo mabuhay. Hindi niya kailangan magsinungaling para ipakita niya sa atin na pwede natin siyang panampalatayanan. Ang kanyang salita ay tapat at totoo. Pero huwag nating kakalimutan na kagaya ng mabubuting mga ama, dinidisiplina tayo ng Ama natin sa langit. At sa lahat ng kahirapan na ito, wala tayong ibang pamamaraan para makatiis sa disiplina ng Diyos maliban sa Espiritu ni Kristo na nananahan sa atin. Si Kristo ay pinatnubayan ng Ama sa tukso, hindi umangal. Nanatili sa salita ng Diyos. Hindi ko kailangang sumuway sa Diyos para lang makakain. Hindi ko kailangang tuksohin ng Diyos. Na ipipilit ko ang gusto ko na para bagang ang Diyos ay walang planong mabuti sa akin. Para lang mabuhay. Naisip ni Kristo ang lahat ng yan. Na hindi ko kailangang sumamba sa dyablo. Hindi ko kailangang lumayo sa kalooban ng Diyos para mapasa akin ang sanlibutan. Dahil sa totoo lang naman, kung ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa atin, tayo ay sa Diyos. At tayo ay mga anak ng Diyos. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, edi tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Subalit mga kapatid, ang daigdig na ito ay hindi natin tahanan. Dadaan tayo ng lahat ng pagtitiis dito. At walang ibang ipinangako ang Panginoon sa atin maliban ang banal na Espiritu. At pag siya'y dumating, aaliwin niya kayo ng katotohanan. Hindi yan matatanggap ng sanlibutan. Hindi alam ng sanlibutan yan. Ang mga tao nagkakasundo sila sapagkat hindi sila nagsasabi ng totoo sa isa't isa. Nagbubulahan sila. Makikita mo yung magkakasama sa isang partido, alam pala nilang nagdadrugs yung isa nilang kasama, hindi nila sasabihin yun sapagkat nagkakaisa sila. Sa tinatawag na unity team. Pero pag hindi na sila nagkakasundo at hindi na sila nakikinabang sa isa't isa, doon na sila maglalaglagan. Gano'n naman pala bakit hindi kayo nagsabi ng totoo sa umpisa pa lang? Hindi yan ang kapayapaan at pagkakaisa na ayon sa banal na Espiritu. Nagsasalita tayo ng katotohanan sa isa't isa. Itinutuwid natin ang mga kapatid nating nagkakamali. Pinapatnubayan natin ang mga kapatid nating mahihina. At sa lahat ng humihingi ng tulong sa Panginoon, nagpapagamit tayo sa Diyos para abutin sila. Pero hindi pwedeng hindi tayo nagsasabi ng totoo. Sapagkat walang ibang aaliw sa atin maliban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung every time natatanungin ka ng doktor kung anong masakit sa iyo at sasabihin mo wala, hindi ka mabibigyan ng tamang gamot. Magsabi ka ng totoo. Sapagkat ang Espiritong nasa atin ay Espiritu ng katotohanan. Sapagkat hindi siya naparito para ikaw ay hatulan. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka hahatulan ng Diyos. Tutulungan ka ng banal na Espiritu para makalakad ka. Hindi ayon sa laman, kung hindi ayon sa kanyang kalooban, sapagkat hindi na hinatulan ng sinumang nakipag-isa kay Kristo. Sa makatuwid bagay, sila ng mga hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, manalangin tayong palagi. Huwag nating kakaligtaan na manalangin.
Ingatan ninyo ang inyong mga sarili sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin sa banal na Espiritu, ito ay masamang panahon. Kahit ang mga taong nakakakilala sa Diyos, nahihirapan magpatuloy sa sobrang tindi ng pandaraya ng sanlibutang ito. Kahit ang sanlibutang ito nag-iitsura ng banal, pero tinatanggihan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya isang biyaya na makapagpatuloy sa panahong ito. Isang dakilang bagay na makilala mo si Kristo sa panahong ito. Na halos lahat Kristiyano na. Nawa ang ating iglesia ay maging patuloy na tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi natin kailangan at sabihin at ipangalandakan na tayo ay totoo. Kung tayo ay sa Diyos, titira ang Diyos dito. Ganun lang kasimple yun. At kung ikaw ay Kristiyano, mananahan si Kristo sa puso mo, babaguhin niya ang isip mo. Babaguhin niya ang puso mo. Manghahawak ka sa Kanya. Habang nakikita mo na wala kang magagawa sa iyong sarili at matututunan mo talagang hindi sa sarili kong lakas. Tanging sa pananampalataya lang kay Kristo. Mararanasan mo yan. Tumingin tayo sa Panginoong Kristo. Bumalik tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo papatnubayan ng Diyos sa daan ng tagumpay. Dahil papatnubayan niya rin tayo sa daan ng pagsubok. Pero higit ang Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Salamat sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Pinakita na sa amin kung ano ang pagiging tao. Salamat sa kanyang pagiging madalanginin. Salamat sa kanyang pagiging mag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa kanyang pagsunod. Salamat sa kanyang pagtitiwala sa iyo hanggang sa kamatayan. O Diyos, inaamin po namin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay madalas kaming manalangin kagaya ni Kristo. Ito ay isang malaking pagkukulang. Inaamin po namin na bagamat marami kaming hindi alam sa iyong kalooban, marami pong pagkakataon na hindi po kami matapat sa pag-aaral ng iyong salita. Inaamin po namin na ang aming pagsunod ay napakahirap. Pero sa lahat ng ito, Panginoon, gusto po namin na makipag-uusap sa iyo. Gusto namin na marinig ang iyong salita. Gusto namin sumunod sa iyo. Kaya naghahanap kami, kumakatok kami, lumalapit kami. Sinabi mo, Panginoon, pagbubuksan mo kami. Panginoon, hindi basta pera ang hinihingi namin sa iyo. Sapagkat hanggat may kalakasan kami, nakakapagtrabaho kami. Nagagawa namin yung para sa ikasusurvive ng aming katawan. Pero ang hinihingi namin sa iyo, ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, na yung mga napakinggan namin sa iyong salita ay gawin mong totoo sa amin. Hindi basta maging kagamit-gamit kami sa iyo, kung hindi dalisayin mo ang aming pananampalataya. Sa pamamagitan nawa ng banal na Espiritu, malabanan namin ang mga tukso na nakapalibot sa amin.
Maging matapang nawa kami na magpatotoo at magsalita para kay Kristo. Maging matapang kaming mamuhay. Maging matapang kami na huwag makipagkompromiso. Panginoon, kailangan ka namin. Mabuti ka. At hindi mauubos ang iyong biyaya. At masagana ka magbibigay sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Tumawag ka na magiging mga kabahagi sa gawain. Magligtas ka ng mga kaluluwa, Panginoon. Magbukas ka ng mata ng mga taong nakakapakinig ng Ebanghelyo. Magbukas ka ng isip. At pahintulutan mo kaming mabuhay na may pag-ibig sa isa't isa tungo sa mga napapahamak para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Ama, ang lahat ng mga binhi na naihasik ngayong maghapon, nawa ay naihasik sa pag-asa. Palaguin mo po ito. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Ang salita mo ang aming inihasik. Ginampanan lang po namin ang aming mga magagampanan sa kabila ng alam namin na kami limitado at mahina. Alam namin ang 5 tinapay at 2 isda. Kapag ka ibinigay namin sa kamay mo, kaya mong gawing sapat. Ganon din ang salita mo rito ngayong gabing ito na inihasik. Inilagay po namin ito sa iyong kamay. Gawing sapat mo po ito sa pamumuhay ng mga anak mo. Salamat sa kanilang katyagaan. Salamat po sapagkat sila hindi mo pinagkukulang sa araw-araw. Ilayo mo sila sa pagkakasakit. Ilayo mo sila sa mga tukso. Ilayo mo sila sa kasamaan. Ingatan mo mga kapatid namin ito, Panginoon, sa lahat ng masamang panukala ng dyablo, na ang layunin ay para malapastangan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Niligtas mo kami noon at umaasa po kaming ililigtas mo kami hanggang katapusan. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.